Isa pala akong rich kid. Chapter 1. Alas 9 ng gabi, sa dormitoryo ng mga lalaki sa university campus. Gerald, pwede bang bumaba ka sa dorm 101 sa first floor, at kunin ang aking laptop? Isang lalaking blondie ang buhok na nanggaling sa kabilang kwarto ang biglang pumunta kwarto ni Gerald, saka ito naglaglag ng $1 sa sahig, diretsyong tumalikod at naglakad papalayo. Tsaka pakikuhanan muna din ako isang bote ng mineral water sa supermarket sa baba. Huling humarap ang lalaking blondie ang buhok at naglaglag ng $3 sa sahig. $2 para sa bote ng tubig at $1 na bayad para sa kanyang iniutos. Hoy blondie, bakit ba laging inuutusan ng mga tao sa kwarto ninyo si Gerald na parang isang katulong? Bakit ba napakabuli ninyo? Galit na tinanong ng mga kasama ni Gerald sa kwarto, dahil hindi na nila ito matiis. Haha, dyan sa kwarto nyo nakatira si Gerald, pero di nyo pa rin siya kilala. Kapag binigyan nyo ng pera yan, kahit tayo kakainin yan. Sarkastikong sinagot ni Blondie sa katumawa bago umalis ng kwarto. Namula ang mukha ni Gerald dulot ng kahihiyan habang nagbingi-bingihan sa sinabi ng lalaking blondie ang buhok. Pagkatapos ng mga pangyayari, pinulot niya ang $2 sa sahig at inisip sa sarili. Sa ganitong paraan, kikita ako ng $2 at sapat na yun para makabili ng burger at isang supot ng pickles, makakakain na rin ako. Gerald, teka lang. Kung hindi sapat ang pera mo, papahiramin ka na lang namin, at hindi mo kami kailangang bayaran. Hindi mapigilan ng namumuno ng dormitoryo ang kanyang sarili na maawa kay Gerald. Napailing na lang si Gerald bago ngumiti at sinabing, "Salamat, pero okay lang ako." Pagkatapos magsalita, tumalikod si Gerald at naglakad papalabas ng dormitoryo. Sa sandaling iyon, nakatingin ang mga kalalakihan sa likod ni Gerald at napailing na lang sa awa. Sa katotohanan, hindi ginusto ni Gerald ang maging utusan ng iba, at gusto niyang maging masaya ang buhay niya habang nasa universidad. Magiging maganda sana kung pag-aaral lamang ang kanyang inaalala at wala ng iba. Ngunit isa siyang dukha, kahit na maayos ang pakikitungo sa kanya ng ibang kalalakihan sa dormitoryo, hindi niya gustong kaawaan siya ng mga ito. Ngunit, natatakot si Gerald na sa kalaunan ay magsawa din sila sa kanya. Maliban sa mga kasama niya sa kwarto, walang ibang kaibigan si Gerald sa buong universidad. Gerald, tama ba yung narinig ko kay Blondie na bababa ka daw? Sa sandaling ito, isang lalaki na may magarang pananamit ang lumabas mula sa kabilang kwarto. Ang pangalan niya ay Danny Zanders, at siya ang namumuno sa dormitoryo ni Blondie. Siya ay hinahangaan ng lahat ng babae dahil maliban sa pagiging mayaman, ay napakagwapo din niya. Ngunit mababa ang tingin niya kay Gerald dahil isang mahirap lang si Gerald. Hindi lubos maisip ni Gerald kung bakit makikipag-usap si Danny sa kanya. Tumango lang si Gerald at sinabing, "Oo, papunta ako sa baba." Ngumiti si Danny at iniabot ang isang kahon kay Gerald, na may laman na kung ano-ano. "Isa sa mga kaibigan ko ang naghihintay sa kakahuyan ngayon. Pakibigay sa kanya ang kahon na yan. Eto ang $10 para sayo." Si Danny ay isang playboy at alam ng karamihan kung gaano kadalas siyang makipagkita sa iba't ibang babae sa kagubatan. Marami din mga kaibigan si Danny na katulad niya ang gawain. Ngunit hindi ito pinag-isipan ng matagal ni Gerald dahil sanay na siya na inuutusan ng iba. Kinuha niya ang kahon at ang $10 bago nagpatuloy bumaba ng hagdan. Agad niyang narinig ang mahinang halakhak ni Danny pagkatalikod niya. Bumaba si Gerald upang kunin ang laptop at bumili ng bote ng tubig bago siya nagdesisyon na ibigay ang kahon para kay Danny. Sikat ang maliit na kagubatan sa labas ng universidad sa mga magkasintahan, para patagong magkita sa gabi. Ilang saglit lang, nakarating si Gerald sa lugar na sinabi sa kanya ni Danny. Agad niyang nakita ang isang lalaki at babaeng nakaupo sa kakahuyan habang nag-uusap at nagtatawanan. Subalit laking gulat ni Gerald nang makita niya ang mukha ng lalaki at ng babae sa ilalim ng liwanag ng buwan. Natulala si Gerald. Si Xavier ang kanyang nakita. Agad uminit ang mga mata ni Gerald at nabitawan niya ang mga bagay na kanyang hawak. Si Xavier ang dating kasintahan ni Gerald at 3 araw pa lang ang nakakalipas nang sila ay maghiwalay. At syempre, si Xavier ang nakipaghiwalay sa kanya. Nang naghiwalay sila, idinahilan ni Xavier sa kanya na kailangan niya ng oras para sa kanyang sarili. Ngunit, 3 araw pa lamang ang nakalipas ay nakikipagkita na siya sa ibang lalaki sa kakahuyan. Agad din napansin ng lalaki at ng babae si Gerald at agad din makikita sa kanilang mukha ang kanilang pagkagulat. "Gerald, anong ginagawa mo dito? Huwag mo sana akong pag-isipan ng masama."
Kasama ko si Yuri dito, kasi kita ang pagkataranta ni Xavier at ang matinding kahihiyan sa sandaling ito. Agad din niyang niyuko ang kanyang ulo nang hindi makahanap ng paraan upang harapin si Gerald. Ang lalaki ay nagngangalang Yuri Lowell, isang second-generation rich kid. Napahalakhak siya nang malakas nang makita sa sahig ang laman ng kahon na nabitawan ni Gerald. Tangina, kakaiba talaga si Danny pagdating sa pagpapahiya sa mga tao. Nakiusap ako sa kanya na ipadala sa akin yung kahon, ngunit di ko inaasahan na uutusan kanya para dalhin yan dito. Magaling, napakagaling talaga ni Danny. Alam ni Gerald na isang malapit na kaibigan ni Danny si Yuri, na isang second-generation rich kid. Nagmamay-ari ng ilang mga restaurant ang kanyang pamilya, at kadalasan ay BMW free ang kanyang minamaneho kapag pumapasok sa universidad. Walang magawa si Gerald kundi mamuti ang kamao sa higpit nito nang marinig niya ang sinabi ni Yuri. Tila sinasadya ni Danny ang pangyayaring ito. Maliban dito, naniniwala si Gerald na may kinalaman si Danny sa paghihiwalay nila ni Xavier. Kung hindi, sa anong kadahilanan magkasama si Xavier at Yuri pagkatapos lang ng ilang araw nang sila ay maghiwalay? Xavier, alam ko naman na ayaw mo na ako, pero hindi mo kailangang sumama sa ganitong klase ng tao pagkatapos natin maghiwalay. Alam mo ba kung ilang beses yan nagpalit ng girlfriend bago ikaw? Sigaw ni Gerald. Tubos niyang minahala ang babaeng iyon. Pinahal niya ng tunay ang si Xavier. Matinding pagkabalisa at pagkairita ang naramdaman ni Xavier nang marinig niya ang sinabi ni Gerald. Sino ka ba sa tingin mo, Gerald? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na turuan ako kung ano ang dapat kong iasta at kung ano ang dapat kong gawin? Hiwalay na tayo at ako lang ang may karapatang pumili kung sino ang gusto kong makasama. Nanggagalaiti si Xavier sa mga sandaling ito. Tumitig siya kay Gerald saka sinabi, "Pumunta ka ba dito para lang inisin ako? Lumayas ka." Pagkatapos niya magsalita, lumapit si Xavier at sinampal si Gerald. Lalong lumakas ang tawa ni Yuri sa mga sandaling ito, hahaha. Xavier, bakit mo siya pinapaalis? Hayaan mong manatili siya at panuurin tayo. Agad na mula ang mukha ni Xavier. Yuri, nawala lahat ang interes ko pagkatapos makita ang lalaking yan. Siguro sa susunod na lang. Pagkatapos ay umalis si Xavier sa yakap ni Yuri. Hindi alam ni Gerald kung paano siya nakaalis sa kakahuyan at tila na blanko ang kanyang pag-iisip sa mga sandaling yun. Lahat ng ito ay dahil sa pera. Nasa ganitong kalagayan si Gerald dahil wala siyang pera. Pagkatapos niyang makabalik sa dormitory, sinalubong si Gerald ng tawanan ng kanyang mga kaklase sa pasilyo. Hawak ni Danny ang kanyang tiyan habang tumatawa ng malakas, halata naman na sinabi niya sa kanilang mga kaklase ang mga nangyari. Hahaha. Gerald, anong nakita mo nang dalhin mo yung kahon kanina? Tanong ni Blondie habang nakangiti. Ang ganda talaga ng katawan ni Xavier. Sabi ni Danny habang nakangisi. Hinigpitan ni Gerald ang kanyang mga kamao at uminit ang kanyang mga mata sa sandaling ito, at gusto niyang patayin si Danny, gusto niyang maglaho kasama si Danny. Bakit? Bakit mo to ginagawa sakin? Nanggagalaiting tanong ni Gerald. Tumawa muna si Danny bago siya sumagot. Hoy, anong inaakala mo? Hindi ako natatakot sa iyo. Sa lahat ng mahirap dito sa klase natin, ikaw ang pinakaayoko. Napakaganda ni Xavier at sayang lang kung mapupunta sa isang katulad mo. Mas mabuti nang mapunta siya sa kaibigan ko at paglaruan ng mga ilang araw. At saka Gerald, alam mo ba na nakuha ni Yuri si Xavier pagkatapos lang nila mag-text ng kalahating oras, habang inabot ka ng kalahating taon bago kanya sinagot. Nagtatawanan ang lahat sa mga sandaling ito at walang may pake sa dignidad ni Gerald. Ginawa ko iyon para sayo. Agad na sumugod si Gerald patungo kay Danny. Ang naging resulta, binugbog siya ng mga kaibigan ni Danny. Sa huli, ang mga roommate ni Gerald ang nagligtas sa kanya at dinala siya sa kanilang dormitoryo. Nagtalukbong si Gerald gamit ang kanyang kumot habang umiiyak sa kanyang kama. Bakit? Bakit nila ako kailangang pahirapan at apak-apakan ang aking dignidad? Bakit? Wala ba akong pakiramdam dahil mahirap lang ako? Hindi ba ako isang tao sa paningin nila? Nagpatuloy ang paghihinagpis ni Gerald at hindi niya mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi niya makalimutan ang mga nangyari sa kanya ng gabing iyon. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakatalukbong ng kumot, hanggang sa siya ay nakatulog sa kayak. Marahil dahil ang gabi ay napakadilim at napakatahimik, nakatulog ng mahimbing si Gerald sa gabing iyon. Nang magising siya kinabukasan, wala nang tao sa dormitory. Alam ni Gerald na hindi siya ginising ng namumuno ng dormitoryo,
dahil sa tingin niya ay mas makabubuti kay Gerald na manatili sa kwarto kaysa pumasok sa klase pagkatapos ng mga nangyari kagabi. Nang tingnan ni Gerald ang kanyang cellphone, nadiskubre niya na napakarami niyang natanggap na mga mensahe at tawag. Sa pagkagulat ni Gerald, lahat ng numero ay hindi pamilyar. Nakatanggap din siya ng isang mensahe na nagsasabing may isang taong nagpadala sa kanyang bank account. Daxtonville Bank. The balance of your account ending in 107 is $1,500,000 US. OMG. Laking gulat ni Gerald nang makita niya ang mga numero. $1.2 milyong. Sinong magpapadala sa kanya ng $1.2 milyong? Agad tinawagan ni Gerald ang bangko upang kumpirmahin ang padala, at lalo siyang nalito nang kumpirmahin ito ng bangko. Sa mga sandaling iyon, muling tumunog ang kanyang cellphone. Isa itong tawag mula sa isang international phone number at agad itong sinagot ni Gerald. Gerald, natanggap mo ba yung pera na ipinadala ko? Ako ang iyong ate. Isang pamilyar na boses ang kanyang narinig sa telepono. Ate, anong nangyayari? Hindi ba't nagtatrabaho ka sa ibang bansa kasama ang ating magulang upang kumita ng pera? Saan kayo nakakuha ng ganito karaming pera? Hindi makapaniwala si Gerald sa mga pangyayari. Balak pa itago sa iyo ng ating ama ang katotohanan ng mga 2 pang taon, pero hindi ko na kinaya dahil alam ko na palagi kang binubuli sa school. Kaya nagdesisyon ako na sabihin agad sa iyo. Mayaman talaga ang pamilya natin. Ang pamilyang Crawford ay may malaking negosyo sa iba't ibang parte ng mundo. Alam mo ba na 80% ng gold mine, minerals, at petrolyo sa Africa ay pagmamay-ari ng pamilya natin? Hindi pa kasama dito ang iba pang industriya sa Daxtonville at abroad. Ano? Agad na palunok si Gerald. Kung wala pa sa kanya ang $1.2 milyong sa kanyang account, hindi siya maniniwala sa kanyang mga narinig. Inakala niya talaga na binibiro lang siya ng kanyang ate. Alam ko na hindi ka panipaniwala ang mga sinabi ko, ngunit Gerald, kailangan mong dahan-daang tanggapin ang katotohanan. Nung umpisa, pinalaki din ako sa isang mahirap na kapaligiran, pero dahan-dahan din akong naging pamilyar na mamuhay bilang isang mayaman. At may ipinadala pa ako sa iyo, at dadating na siguro iyon ngayong umaga. Mula ngayon, wala ka nang magiging problema pagdating sa pera. Hindi ko alam kung magkano ang mga bilihin sa Daxtonville sa panahon ngayon, pero huwag kang mag-alala, gamitin mo yung $1.2 milyong sa ngayon. Tatawagan ulit kita sa susunod na buwan. Pagkatapos ng tawag, hindi pa din lubos na makapaniwala si Gerald. Buong buhay siyang namuhay bilang isang mahirap. Ngunit, isa pala siyang second-generation rich kid, sana all. Chapter 2. Lumalabas na nagsinungaling sa kanya ang kanyang nakakatandang kapatid, at mga magulang nang sinabi nila sa kanya na nagtatrabaho sila sa ibang bansa. Pagkatapos nito, agad tumawag si Gerald sa kanyang mga magulang. Nagalit sila nang malaman nila na sinabi sa kanya ng kanyang ate, ang tungkol sa kanilang kayamanan ng walang pahintulot, ngunit makalipas ang ilang sandali, napagpasyahan nilang humingi na lamang ng tawad kay Gerald. Sinabi kay Gerald ng kanyang ama na napilitan siya kundi gawin ito dahil gusto niyang palakihin siya na mapagpakumbaba. Pagkatapos nito, maraming ipinaliwanag sa kanya ang kanyang ama. Pagkatapos ay nag-withdraw si Gerald ng $100,000 mula sa bangko bago siya nag-shopping, kasama ang isang black bank card na ipinadala sa kanya ng kanyang kapatid. Sa katunayan, hindi pa rin lubos na kumbinsido si Gerald. Panaginip lang ba ang lahat ng ito? Labis ang pagkasabik ni Gerald sa mga oras na ito. Hahaha, Savia, kung hindi ka nakipaghiwalay sakin, mabibila na kita ngayon ng kahit ano pang gusto mo. Yuri at Danny, palagi niyo akong kinukutsa at ginawang katatawanan sa universidad. Ano kaya ang magiging reaksyon niyo kapag nalaman niyo ito? Napangiti na lamang si Gerald. Halos tanghali na nang makaalis siya sa bangko. Sa oras na ito, tumunog ang cellphone ni Gerald, at napagtanto niya na ito ay isang tawag mula sa pinuno ng kanyang dormitoryo. Hello, Gerald, okay ka lang ba? Bakit wala ka sa dormitoryo? Lumabas lang ako para magpahangin. Loko ka, halos mamatay kami sa pag-aalala sa'yo. Nga pala, birthday ni Noemi ngayon. Dahil hindi kanya makontak, sinabihan niya ako na pumunta ka sa birthday party niya mamayang gabi. Sabi niya nabanggit na niya sa'yo yung birthday party niya nung mga nakaraang araw. Pagkatapos marinig ang kanyang sinabi, tinignan ni Gerald ang listahan ng mga tawag na hindi niya nasagot sa kanyang telepono, bago niya mapagtanto na mayroon ilang tawag mula kay Noemi na hindi niya nasagot. Si Noemi ay isang kaklase ni Gerald at bukod sa napakaganda nito, malapit din siya kay Gerald.
Bukod kay Xavier, si Noemi ang bukod tanging babaeng kaibigan ni Gerald. Sa katunayan, naalala ni Gerald na sinabi sa kanya ni Noemi, ang tungkol sa kanyang birthday nung nakaraang araw. Subalit, hindi siya sumagot dahil problema niya kung ano ang kakainin niya sa mga araw na iyon. Ngunit ngayon, nagpasya si Gerald na mabuhay tulad ng isang normal na tao sa harap ng kanyang mga kaibigan. Sa anong dahilan kung bakit hindi siya pupunta sa birthday party? Kailangan ko ng regalo para sa kanya, diba? Pagkatapos ibaba ang telepono, nagtingin-tingin si Gerald sa kanyang paligid, at ang tanging lugar na pumukaw sa kanyang paningin ay ang Hermes shop. Isa itong luxury store na kilala sa buong mundo, na nagbibenta ng napakarangyang kagamitan, kahit na ito ay may kamahalan. Maraming second-generation rich kids mula sa universidad, ang mahilig na magpunta dito dahil sa dala nitong prestihiyoso. Hindi plano ni Gerald na pumasok sa tindahan, ngunit bigla niyang naisip ang Global Supreme Shoppers Card na ipinadala ng kanyang ate. Labis na tukso ang kanyang naramdaman sa mga sandaling ito. Nagdalawang isip siya na gumastos, ngunit nang maisip niya ang tungkol sa card, agad na nawala ang pag-aatubili ni Gerald. Pagkatapos huminga ng malalim, agad na nagtungo si Gerald sa Hermes Boutique Store. "Hello sir, ano po ang magagawa ko para sa inyo?" Isang magandang salesgirl ang magalang na bumati kay Gerald. Kahit na may bakas ng pagkutsa sa kanyang mga mata nang makita niya ang damit ni Gerald, nanatili siyang magalang. Alam niya na lahat ng pumapasok sa tindahang ito ay kadalasang titingin lang, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit papasok ang isang katulad niya, sa ganitong klase ng tindahan. "Titingin muna ako," sagot ni Gerald. Ito ang unang beses na pumasok siya sa ganitong klase ng marangyang tindahan, kaya wala siyang ideya kung ano ang dapat bilhin. May bahid na kutsa sa mukha ng salesgirl habang pinapanood niya si Gerald. "Yuri, pwede mo ba akong bilhan ng bag?" Sa sandaling ito, isang pamilyar na boses ang narinig ni Gerald, at nakita niya ang isang magandang dilag na papasok sa tindahan habang nakakapit sa braso ng isang lalaki. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Gerald nang makita niya ang dalawa pagkatalikod niya. Sino pa ba, kundi sina Yuri at Xavier? "Hello Mr. Lowell, siya po ba ang iyong kasintahan? Siya ay sobrang ganda." Sa sandaling makita si Yuri ng salesgirl na tumutulong kay Gerald, biglang nagkaroon ng matinding pagbabago sa kanyang ugali, at binati niya ito ng may ngiti sa kanyang mukha. Alam ng lahat na si Yuri ay isang second-generation rich kid at kapansin-pansin siya kahit saan siya magpunta. Ito ang rason kung bakit agad-agad nagpunta sa kanya ang salesgirl. "Rachel, ito ang girlfriend ko, si Xavier. Dinala ko siya dito ngayon upang tumingin dahil gusto ko siyang bilhan ng isang bag." Namula ang mukha ni Xavier sa sandaling ito. Mapapansin na isang tunay na mayamang binata si Yuri kahit saan siya magpunta. Sa sandaling iyon, tinuro ni Xavier ang isa sa mga bag at sinabing, "Yuri, gusto ko ang bag na ito." Ang bag ay nakalagay sa isang aparador at talagang napakaganda. Umiti si Rachel bago sinabi, "Ang bag na ito ay isang collector's edition na inilabas noong 200 years anniversary celebration ng Hermes. 200 piraso lamang ang ginawa sa buong mundo at ito ay nagkakahalaga ng $55,000. Ano? Hindi napigilan ni Xavier ang magulat. Nabigla din ng bahagya si Yuri bago ngumiti at sinabing, "Rachel, kung hindi ako nagkakamali, isa itong handmade bag na may mahusay na pagkakagawa. Inilabas lang ito noong nakaraang taon at napabilang na ito sa listahan ng World's Top 10 Luxury Goods, diba?" Nagulat si Rachel sa lawak ng kaalaman ni Yuri. Tila marami kang alam tungkol sa mga bags. Napailing si Yuri bago sinabing, "Mahilig akong mag-research tungkol sa mga luxury goods pero napakamahal talaga ng bag na ito." Matapos sabihin ito, tinignan ni Yuri si Xavier bago niya sinabing, "Mahal ko, kakaiba talaga ang panlasa mo. Bibilhan na lang kita ng ibang bag na may halagang $5,000 or $6,000. Mas gugustuhin ni Yuri na mamatay kaysa bumili ng isang bag na nagkakahalaga ng $55,000. Napanguso si Xavier at sinabing, si Alice ay binilhan ng kanyang boyfriend ng isang bag na more than $8,000. Kung gayon, kailangan mong maghintay hanggang sa dumating yung allowance ko sa susunod na buwan." Sa mga sandaling iyon, agad pinalibutan ng mga taong nakarinig kay Rachel, habang ipinapakilala ang aparador na naglalaman ng napakarangyang bag. Tila napakatalino ni Yuri habang sinasabi ang tungkol sa bag na nagkakahalaga ng $55,000. Napahanga ang lahat sa kanyang kaalaman. Nang makita ni Gerald na iniwan na siya mag-isa ng salesgirl, hindi na niya ninais na magtagal pa sa boutique shop, dahil hindi niya gusto na makita siya ni Xavier.
Sa mga sandaling iyon, isang mas batang salesgirl ang biglang lumapit kay Gerald at yumuko bago sinabi, "Hello Ginoo, ano po ang maitutulong ko sa inyo?" Tila kasi simula niya lang magtrabaho bilang isang salesgirl. Medyo mahiyain pa ang mga kilos niya. Ngunit, napalambot nito ang puso ni Gerald dahil siya ay napakagalang. Gusto kong bumili ng isang regalo." Agad na sagot ni Gerald. "Ginoo, meron po ba kayong shopper's card? Kung meron po, magkakaroon po kayo ng discount sa mga bibilhin nyo." Kahit na si Gerald ang kanyang kauna-unahang customer, hindi niya ito hinusgahan dahil lamang sa simple nitong itsura. Sa halip, nagpatuloy siyang magsalita sa propesyonal na pamamaraan. "Oo, meron. Pwede bang tignan mo ito?" Inilabas ni Gerald ang Global Supreme Shoppers Card na ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid, at iniabot ito sa salesgirl. Nanlaki ang mga mata ng salesgirl nang makita ang card. Ito ay isang black gold card. Patuloy na napatitig ang salesgirl kay Gerald dahil sa pagkagulat at tila hindi makapaniwala. Mukhang isang ordinaryong mag-aaral lang ang lalaking ito, at hindi isang sikat na mayaman. Paano siya nagkaroon ng isang black gold card? Nalito si Gerald at tinanong niya, "Ano ba ang black gold card?" Isa itong supreme level card at maaari kang gumastos ng hanggang $300,000 sa card na ito, at ang minimum na halaga sa bawat transaksyon ay $50,000. Mas lalong nalito si Gerald sa sandaling iyon. Alam niyang mayaman ang kanyang pamilya ngunit hindi niya alam kung gaano sila kayaman. "Sir, batay po sa mga item na kasalukuyang nandito sa aming store, hindi niyo po maaring magamit itong black gold card sa mga regular luxury items sa shop. Pero, madali niyo pong maabot ang minimum transaction, kung ang bibilhin niyo po ay yung collector's edition bag. Dadalhin ko po iyon sa inyo ngayon." Huling yumuko ang salesgirl bago umalis. Sa mga sandaling iyon, tumitingin pa si Xavier at Yuri sa boutique store habang napapahanga sa mga bag. Binuksan ng batang salesgirl ang cabinet bago kinuha ang collector's edition bag. Napasimangot agad si Rachel at sinabing, "Wendy, ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" Kumarap si Wendy at sumagot, "Gusto kong ipakita ang bag na ito sa isang customer." "Ganitong klase ba ng bag ang dapat mong ipakita sa isang customer? Kanino mo yan ipapakita?" Sumimangot si Rachel habang nakatitig kay Wendy. Tinignan ni Wendy ang direksyon kung nasaan si Gerald at magalang na sinabi, "Sa lalaking iyon." Tumalikod din sina Yuri at Xavier upang tignan ang direksyon na tinuturo ng salesgirl bago tumawa ng malakas. "Ha. Hindi mapigilan ni Yuri ang kanyang pagtawa nang makita niya si Gerald. Kung maari lang, nagpagulong-gulong na siya sa sahig habang tumatawa. "Anong pinagsasabi mo? Gustong makita ng lalaki na yun ang collector's edition bag?" Tanong ni Yuri habang nakaturo kay Gerald. Isa itong malaking katatawanan para kay Yuri. Tinitigan ni Yuri si Gerald nang may pagkutsa sa kanyang mukha, at nahiya ng kaunti si Gerald sa mga sandaling iyon, dahil maraming tao ang nakatingin sa kanya. Hindi din maipinta ang ekspresyon ni Rachel at sinabi niyang, "Wendy, sa tingin mo ba ay kayang bilhin ng lalaking iyon ang kahit anong bag sa tindahan na ito? Sino ang niloloko mo?" "Nagkakamali ka Rachel, ang customer na iyon ay mayroong black gold card. Isa siya sa mga VIP customer natin." "Ha. Tumawa muli ng malakas si Yuri. "Isang VIP customer. Sikat yan na mahirap sa aming universidad." Tinignan din ni Xavier si Gerald na may bahid ng pagkainis bago sinabi, "Gerald, hindi ka ba nahihiya? Bakit hindi ka pa umalis sa lugar na ito?" Ha. Tumingin si Gerald sa paligid habang patuloy siyang kinukutsa ng mga tao. Nalagay din sa mahirap na posisyon ang salesgirl at nakatingin si Rachel na may pagkutsa kay Gerald. Sa mga sandaling iyon, kalmadong naglakad si Gerald patungo sa cashier, sa kanya inilapag ang kanyang black gold card sa mesa. "Bibilhin ko yung collector's edition bag, ngayon din." Chapter 3. "Gerald, bakit ka ba nagpapanggap na mayaman?" galit na tanong ni Xavier. Ngunit, nagulat si Rachel pagkatapos ibigay ni Gerald ang black gold card sa cashier. Ang card na iyon ay para lamang sa mga pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa buong mundo. Walang duda na ang nagmamay-ari ng card ay totoong mayaman at makapangyarihan. Sa kabilang dako, agad na kinuha ni Wendy ang card reader sa cashier. Pagkatapos nito, inilagay ni Gerald ang kanyang birthday bilang passcode sa card reader at natapos ng maayos ang transaksyon. OMG. Nabigla ang lahat sa mga pangyayari. Diyos ko, talaga bang binili ng binatang iyon ang Hermes Collector's Edition bag, na may halagang $55,000?
Talaga bang isang mapagkumbabang second generation rich kid ang binatang iyon? Sana all. Napatitig ang lahat kay Gerald. Sa mga sandaling iyon, kahit si Yuri ay hindi makapaniwala at napatitig kay Gerald. Paano naging mayaman ang pobreng iyon? Nakaramdam siya ng matinding hinagpis sa kanyang dibdib. Bukod dito, pinakitang gilas pa niya ang kanyang kaalaman sa mga luxury goods bago mangyari ang lahat ng ito. Ngayon, siya ang naging katatawanan. Tubos na hindi makapaniwala si Xavier sa mga sandaling yun. Hoy ikaw, saan mo nakuha ang card na yun Gerald? Paano niya nagawang mabili ang bag na nagkakahalaga ng $55,000? Hindi makapaniwala si Xavier na nagmamay-ari si Gerald ng isang Global Supreme Shoppers card. Talaga ba na binili niya ang bag na yun? Totoo ba ang mga nangyari? Tumingin si Gerald kay Xavier ngunit wala siyang sinabi. Mayroon pa rin siyang sakit na nararamdaman ngunit malamig pa din ang kanyang naging pakikitungo kay Xavier. Sa mga sandaling iyon, inisip ni Gerald sa kanyang sarili. Ang ate ko ang nagbigay sa akin ng card na ito, at magagawa kong bumili ng isang bagay na nagkakahalaga hanggang $300,000, Ginoo, babalutin ko lang po ang bag na ito para sa inyo. Maari po bang maghintay kayo ng mga kalahating oras? Isa po itong mamahaling bagay kaya kailangan naming masigurado na perpekto ang pagkakabalot sa bag na ito. Hindi maiwasan ni Gerald na makaramdam ng pagkahiya dahil sa matinding pagtitig sa kanya ng mga tao sa paligid. Pagkatapos niyang tumanggi sa pagbalot ng produkto, kinuha ni Gerald ang bag at agad na naghanda para umalis. Teka lang, tumigil ka saglit. Hindi may pinta ang mukha ni Yuri habang naglakad siya sa harapan ni Gerald upang pigilan siyang makaalis. Anong kailangan mo? Galit na tanong ni Gerald. Umisi si Yuri bago tinuro ang card sa kamay ni Gerald. Suspetsa ko na ninakaw mo yung card na yan. Dahil sa panahon ngayon, hindi na mahirap ang magnakaw ng password o passcode. Pagkatapos nito, tumingin si Yuri kay Rachel bago sinabing, Rachel, advice ko lang na tawagan niyo ang manager niyo para tignan ang bagay na ito. Kung totoong ninakaw lang ang card na ito, mag-iiwan ito ng masamang reputasyon para sa shop kapag kumalat ang issue na ito. Nahimasmasan si Xavier sa mga sandaling iyon at agad sumang-ayon. Oh Rachel, paanong magkakaroon ng isang dukha na katulad niya ng isang Supreme card at makabili ng isang napakamahal na bag? Hindi pa rin makapaniwala si Xavier. Naisip ni Rachel na may kabuluhan ang kanilang pinagsasabi. Kung gayon, tumingin siya kay Gerald at sinabi, Ginoo, kung maari lang po na maghintay kayo ng ilang sandali, parating na ang aming manager dito. Pagkatapos nito, humarang ang mga tao sa daan ni Gerald, na para bang pinipigilan nila na tumakas ang isang mandurugas. Hindi inaasahan ni Gerald na gumawa ng problema dahil lang sa kagustuhan na bumili ng bag. Ngunit alam niya na hindi siya makakaalis kahit na gustuhin niya. Maari lang siyang manatiling nakatayo at maghintay para sa store manager. Ilang sandali lang, isang babae na nasa kanyang early 30s na elegante ang pananamit ang dumating sa harap ng mga tao. Agad sinabihan ni Rachel at manager na suspetsa niya, na isang fraudster si Gerald na nagnakaw ng black gold card na pagmamay-ari ng iba. Tinignan ng manager si Gerald bago ngumiti at sinabing, Pasensya na po Ginoo, pero kung okay lang po sa inyo, maari po bang tignan namin ang inyong black gold card? Puno ng respeto at may paggalang ang kanyang mga kilos dahil siya ang manager ng store, at hindi siya nanghuhusga ng customer base sa kanilang itsura. Wala nang ibang nagawa at wala nang masabi si Gerald kundi iabot ang kanyang card sa manager. Naglabas ang manager ng isang espesyal na card reader. Pagkatapos, maayos niyang inilagay ang card sa loob. Ginoo, maari ko po bang malaman ang inyong apelyido? Maari ko rin po bang malaman ang inyong ID number? Magalang na tinanong ng manager. Ang pangalan ko ay Gerald Crawford at ang pangalan ng kapatid ko ay Jessica Crawford. Kahit na ang inilagay ng kanyang kapatid bilang passcode sa card ay ang kanyang birth date, hindi sigurado si Gerald kung ang card ay sa kanya nakapangalan o sa kanyang kapatid. Ibinigay din ni Gerald ang kanyang ID sa manager ng walang alinlangan. Tignan natin kung paano siya makakalusot ngayon. Sabi ni Yuri habang nakangisi. Agad niyang inilabas ang kanyang telepono upang agad na makapag-ulat sa pulis, kapag malaman nila ang katotohanan tungkol kay Gerald. Nagpatuloy ang babaeng manager sa kanyang inspection. Ilang sandali lang, kita ang labis na takot sa kanyang mga mata nang makita niya na si Gerald ang tunay na nagmamay-ari ng black gold card. Tunay na isa siyang Supreme member at nangangahulugan ito, na isa siyang miyembro ng isang napakayaman at makapangyarihang pamilya sa mundo. Agad na pinagpawisan ng manager. Tintik na yan.
Dahil kay Rachel nakagawa siya ng pagkakamali sa isang importante at makapangyarihan na customer. Kinuha ng manager ang card at naglakad patungo kay Gerald sa kamagalang na yumuko sa harapan niya. "Dear Mr. Crawford, nanghihingi po ako ng paumanhin kung naabala ko kayo. Heto po ang inyong black gold card." Ano? Nabigla ang lahat sa mga pangyayari. Nakaharang si Rachel sa harapan ni Gerald dahil pinipigilan niya itong makaalis at nakaramdam siya ng sobrang kahihiyan sa mga sandaling yun. "Manager, sigurado ka ba na hindi ka nagkamali? Siya ba talaga ang nagmamay-ari ng card na yon?" Biglang sinampal ng babaeng manager si Rachel. "Tumabi ka ngayon din." Tinakpan ni Rachel ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay at agad na tumabi sa gilid. Natulala si Yuri at Xavier sa mga nangyari. Alam ng manager na kilala ni Yuri at Xavier si Gerald, at sila ang may pakana na pahiyain siya. Kaya inisip niya na mas mabuti kung papaalisin niya ang dalawa sa Hermes store ngayon para kay Gerald. Agad na lumapit ang manager kina Yuri at Xavier at sinabing, "Excuse me, ano ang sinusubukan niyong patunayan? Bakit niyo hinimok ang aming sales girl upang pahiyain ang aming VIP customer?" Natulala si Yuri sa manager bago sumagot, "Binigyan ko lang kayo ng babala bilang isang pabor. Nagpapasalamat kami sa inyong kabaitan pero kung hindi kayo bibili ng kahit ano, mas makakabuti kung agad kayong lumabas sa aming store." Matinik ang mga salita ng babaeng manager. Pinapalayas niya sila sa kanilang store. Tumingin si Xavier kay Yuri, nagbabaka sakali na may magagawa siya upang makatakas sila sa nakakahiyang sitwasyong iyon, ngunit, hindi na rin mapakali si Yuri sa mga sandaling iyon. Kahit na maglabas siya ng pera upang makabili ng bag na nagkakahalagang $10,000, hindi yun maikukumpara kay Gerald. Si Gerald ay isang supreme customer. Tayo na. Kita ang galit ni Yuri habang hinatak niya si Xavier palabas ng store. Sa sandali ding iyon, nakayuko si Rachel sa harap ni Gerald. "Paumanhin, Ginoo. Nanghihingi po ako ng paumanhin, Mr. Crawford." Pinagsisisihan niya ang kanyang mga ginawa, at lalo niyang pinagsisihan ang paghusga sa mga customer sa kanilang itsura. Hindi siya binigyan ng pansin ni Gerald at ngumiti kay Wendy. "Maraming salamat at pasensya na sa mga nangyari ngayong araw. Kahit wag niyo nang ibalot ang bag dahil nagmamadali ako. Paalam." Pagkatapos ay kinuha ni Gerald ang bag at agad na umalis. Ito ang unang pagkakataon na nanalo siya sa isang labanan patungkol sa pera. Sa katotohanan, hindi siya ang tipo ng tao na gagastos ng labis-labis. Ngunit si Gerald ay isa na ngayong tao na maaring mabuhay na hindi pinuproblema ang pera. Pagkatapos makaalis sa store, agad na tumunog ang telepono ni Gerald. Isa itong tawag mula kay Noemi. Narinig ni Gerald ang balis ang boses ni Noemi sa telepono nang sagutin niya ang tawag. "Gerald, wala akong pake kung anong tingin sa'yo ng ibang tao, pero isa ka sa mga matalik kong kaibigan. Kailangan mong pumunta sa birthday party ko ngayong gabi. Nandito na ang lahat ng kasama mo sa dormitoryo." Umiti si Gerald bago sumagot. "Oo, papunta na ako dyan." "Siya nga pala, siguraduhin mo na maayos ang pananamit mo ngayon. May ipapakilala ako sa'yo," sabi ni Noemi sa telepono. Napailing na lang si Gerald sa kanyang mga narinig. Dahil hindi niya maaring ibigay ang bag kay Noemi nang hindi ibinabalot, naglakad si Gerald sa pinakamalapit na supermarket upang bumili ng plastic bag na nagkakahalaga ng 20 sentimo. Pagkatapos ay inilagay niya ang Hermes bag sa pulang plastic bag, saka siya nagtawag ng taxi at agad nagtungo sa Jade Restaurant. Sa mga sandaling iyon, sa Jade Restaurant, ibinaba ni Noemi ang telepono bago siyang umiti sa isang babae, na mahaba ang buhok na nakaupo sa kanyang tabi. Mukhang isang diyosa ang babae dahil sa taglay nitong kagandahan. Alice, si Gerald ay isa sa mga malapit kong kaibigan. Mabait siya at matalino. Gusto ko siyang ipakilala sa iyo mamaya. May suot na earphone si Alice at iginagalaw ang kanyang paa habang nakikinig sa musika. Siya ay napaka-inosente at napakaganda. Okay. Si Alice Bradford at Noemi ay magkababata, at magkasamang lumaki at pumapasok sa iisang universidad, kahit na magkaiba sila ng kinukuhang kurso. Dahil ngayon ay kaarawan ni Noemi, inimbitahan niya si Alice at ilang mga kaibigan niya sa dormitoryo, upang ipagdiwang ang kanyang birthday. Sa oras na iyon, kahit alam ni Noemi na isang diyosa si Alice, matagal na itong single simula pa noong high school, at kasalukuyang naghahanap ng boyfriend. Nagbukas ng isang bote ng juice si Alice at kaaya-aya niya itong ininom. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pintuan.